Good morning po sa bawat isa. Tayo pong lahat ay magsitayo, mga kabiyaya. Thank you, Jesus. Isn't God good? And all the time. Ayan, share naman po natin ang goodness sa Panginoon. Bati mo ang katabi mo, nag-2 thumbs up. You are and we are siya rito. Amen? Amen. And it always happens to those who believe. Always believe that in Christ we are blessed and highly favored. Alam ko po, ito po ay nakatatak na sa ating puso at isip. We know the heart of the Bible, John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish, but have eternal life." Amen? For God so loved me. Amen? Amen. And we love because He first loved us, because God is love. Isang bagay lang po sa ating pagpupuri, ang aking pong panalangin na lahat tayo makita natin at maalala natin kung gaano tayo inibig ng Diyos. And we know everything will follows. Ang pagpupuri ay magiging natural dahil alam natin hindi sapat ito, pero nais nating pasalamatan ng Diyos sa Kanyang dakilang pag-ibig sa ating mga buhay. Amen? It's worship time. Palakpakan natin ang Panginoon. Thank you, Jesus, for your love. Thank you, Father, for your unconditional love. Thank you, Jesus, for the cross. We love you, Lord, because you first love us, oh God, and we worship you with all our hearts, oh God. Thank you, Jesus. Everybody, let's clap our hands to our God. Thank you, Jesus. Let's sing. God so loved the world, He gave His only Son. Perfect love upon the cross. I'll never ever know how deep, how wide are the oceans of His heart, full of love and grace for us. Really forgiven we are, for the Savior we are, children of God, bold to shout His name. Thank you, Jesus. So loved the world, He gave His only Son. Perfect love upon the cross. I'll never ever know how deep, how wide are the oceans of His heart, full of love and grace for us. Everybody shout! Woo! Really forgiven we are, loved by the Savior we are, children of God, bold to shout His name. Really forgiven we are, forever favored we are, children of God, bold to shout His name. Thank you, Jesus. Once again. God so loved the world, He gave His only Son. Perfect love upon the cross. I'll never ever know how deep, how wide are the oceans of His heart, full of love and grace for us. Everybody shout! Woo! Really forgiven we are, loved by the Savior we are, children of
Hallelujah! Children of God, called to shout His name. Really forgiven we are, forever faithful we are. Children of God, called to shout His name. Really forgiven we are, loved by the Savior we are. Children of God, called to shout His name. Really forgiven we are, forever faithful we are. Children of God, called to shout His name. Our name. How deep, how wide are the oceans of His heart, full of love and grace for us. How deep, how wide are the oceans of His heart, full of love and grace for us. How deep, how wide are the oceans of His heart, full of love and grace for us. Let's give Him praise, the lover of our soul and the perfecter of our faith. Thank you, Jesus. You love us so much, Lord. Father, thank you for giving your only begotten Son, Jesus Christ, to love us and to save us, Lord. Indeed, Jesus is the perfect love of God, the perfect manifestation of your love to us. Lord, we love to be in your presence, worshiping you. We stand amazed by your love, O God. This is our declaration and prayer to all people in the world, to see the beauty of your grace, and that is Jesus. Let's enjoy worshiping the Lord. Hallelujah. Oh, we worship. How lovely is your dwelling place, O Lord Almighty. For my soul loves and even faints for you. For my heart is satisfied within your presence. I sing beneath the shadow of your wings. Better is a one day in your courts, better is a one day in your house, better is a one day in your courts, thousand elsewhere. Better is a one day in your courts, better is a one day in your house, better is a one day in your courts, thousand elsewhere, a thousand elsewhere. See your beauty, to find you in the place your glory dwells. Oh, better is a
a one day in your courts. Better is a one day in your house. Better is a one day in your courts. Thousand elsewhere. Better is a one day in your courts. Better is a one day in your house. Better is a one day in your courts. Thousand elsewhere. Oh, say, better is a one day in your courts. Better is a one day in your house. Better is a one day in your courts. Thousand elsewhere. Better is a one day in your courts. Better is a one day in your house. Better is a one day in your courts. Thousand elsewhere. My heart and flesh cry out for you to living God. Your spirit's waters through my soul. I've tasted and I'm seen. Come once again to me. I will draw near to you. I will draw near to you. To you. Oh, Jesus. You are better than all, Jesus. We declare to you, Lord. Let's sing this from our heart. Better is a one day. Better is a one day. Better is a one day. A thousand elsewhere. Better is a one day. Better is a one day. Better is a one day. A thousand elsewhere. Better is a one day. Better is a one day. Better is a one day. Thousand elsewhere. Better is a one day. Better is a one day. Better is a one day. Thousand elsewhere. Better is a one day in your courts. Better is a one day in your house. Better is a one day in your courts. Thousand elsewhere. Better is a one day in your courts. Better is a one day in your house. Better is a one day in your courts. Thousand elsewhere. Better is a one day. Better is a one day. Better is a one day. A thousand elsewhere. Better is a one day. Better is a one day. Better is a one day. A thousand elsewhere. Better is a one day. Better is a one day. Better is a one day. Thousand elsewhere. Better is a one day in your courts. Better is a one day in your house. Better is a one day in your courts. Thousand elsewhere. Yeah, I believe. Better is a one day in your courts. Better is a one day in your house. Better is one day in your courts. Thousand elsewhere. A thousand elsewhere. Oh, hallelujah. Give you praise. Oh, we believe that, Lord. No one can replace you in our hearts, oh God. We love to be in your presence, Lord. With your people, with your grace people, oh God. We love to be here. We love to worship you in spirit and in truth.
We love to serve you because this is the result of your love on the cross. Wala naman po kaming gagawin o magagawa na hindi nagmula sa iyong biyaya. At lahat ng nagagawa namin ay dahil lang sa iyong biyaya at para sa iyong kapurihan. Lord, wala nang sasarap pa sa tuwing araw ng linggo na lahat kami ng mga kabiyaya, Panginoon, lahat ng mga nakaranas ng pag-ibig at biyaya mo ay sama-samang magpupuri, sasamba sa aming Diyos na mabuti at dakila sa lahat. Sama-sama kaming umaawit na may kanya-kanyang papuri at pasasalamat. And we know, God, it is all about you, Jesus. Lord, it's all about you. To you we bring back the highest glory, honor, and praise to the name of our Lord Jesus Christ, our Lord and Savior. And all the blessed children of God say and shout, Amen. Let's give him praise. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Praise the name of our Lord. Thank you. Tayo pong lahat ay mga. Palakpakan natin si Lord. Amen. Amen. All right. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord. Everybody shout, hallelujah. Hallelujah. Good morning, good morning, good morning, good afternoon, good evening, mga kabiyaya. Anumang oras po nyo napapanood ang broadcast po na ito. Ako po si Bishop Emmy. Ito po ang worship online ng The Lord's Community at EMI Community. If you are watching this broadcast for the first time, please like and follow us on Facebook. Over 100,000 people follow us on Facebook. Join us and experience the difference. When you follow us on Facebook, don't forget to click the Zippers button and then turn on your notification. If not asking too much, and I know it's not, please subscribe to EMI channel at YouTube. Please prepare your communion elements because at the end of this message, we will together do a communion. We believe there is power in the finished work of Jesus Christ as it is written, by His wounds we are healed. Kaya po, ihanda ninyo ang inyong communion element. Sabay-sabay tayo mamaya magdideklara ng tinapos na gawa ng ating Panginoong Hesukristo. Let me encourage you to worship the Lord with your offering. As it is written, honor the Lord with your wealth. Proverbs chapter 3, verse 9. At the latter part of this broadcast, we will let you know how you can easily give your offering. Palagi ko po itong sinasabi sa inyo, sana hindi po kayo napapagod ito pakinggan, sapagkat hindi naman po ako napapagod ito sabihin. Ang pagbibigay sa gawain ng Panginoon ay hindi po pagbibigay ng kontribusyon, donasyon, ayuda, lalo't higit hindi pagbibigay ng limos. Ito ay pagsamba. Genesis chapter 22 tells us that giving is worship unto the Lord. That is why we ask you to worship the Lord with us through your offering. You are not just watching a broadcast, you are worshiping the Lord with us, and giving is an integral part of your worship. The Apostle Paul writes, each man should give what he has decided in his heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. 2 Corinthians chapter 9, verse 7. Just to say this from our hearts here at EMI, thank you for giving to the Lord. Thank you for joining us today. Thank you for watching this grace-filled and life-changing broadcast. Much, much appreciated. Before we dive into the pool of spiritual learning today, just to let you know, lagi ko po ito sinasabi dahil tuwing broadcast, lagi pong may mga bagong nanonood sa ating broadcast. Bago nagkaroon ng pandemya, dito po sa EMI ay meron pong 6
services. 6 a.m., 8 a.m., 10 a.m., 3 p.m., 5 p.m., and 7 p.m. Miss na po natin ang mga panahong tulad nito. Over 1,000 people come here in a given Sunday to worship the Lord. Pero dahil nga po sa pandemya, nagkaroon ng lockdown, nagkaroon ng quarantine, nagkaroon ng mga restrictions. Pero unti-unti na po itong ibinabalik. Ngayon nga po, pinapayagan na muli at mas maluwag kaysa dati. Itinaas na po ang numero, 30% ng seating capacity ang pinapayagang magtipon sa loob ng gusali. If you are near our worship center, here at the very entrance of Valenzuela exit, NLEX, Paso de Blas, Valenzuela City, malugod po namin kayong inaanyayahan na sumama sa amin, isa sa 4 na pananambahan dito po sa EMI Center. Ito po ay ang 6 a.m., 8 a.m., 10 a.m., and 3 p.m. Pansamantala, 4 services muna po ang ino-offer ng EMI. Ang requirement po ng fully vaccinated para po maka-attend ng on-site worship ay hindi po requirement ng church. Lalo't higit, hindi po ito requirement ni Bishop Emmy. Ito po ay requirement ng city government ng Valenzuela at ako po'y naniniwala na ito'y pansamantala lamang at humihingi po kami ng inyong pangunawa. Kung ako lang ang masusunod, lagi kong sinasabi po sa inyo, kung ako lang ang masusunod, kahit po may vaccine o wala, welcome po kayo. Kaya lang, dahil hindi naman po ako ang mayor ng Valenzuela at siguradong hindi ako ang masusunod, kailangan nating sumunod sa alituntunin na ibinibigay po ng city government. Pansamantala, fully vaccinated lang muna ang pinapayagan at kailangan po natin ang lubos na pangunawa. Kung ako po ang masusunod, pwede kayong pumunta kay may vaccine o wala. Dahil naniniwala po ko, ligtas ang lugar na ito. I believe that the presence of the Lord is in this place, and where the presence of the Lord is, there is protection. Can you say amen? Palakpakan natin si Lord. Come on, give Him praise for that. I believe the safest place in the world is where the presence of God is. Do you believe in Psalms 91? 1,000 may fall at your side, 10,000 at your right hand, it will not come near you. You will only observe with your eyes the punishment of the wicked. If you make the Most High your dwelling, even the Lord your refuge, no harm will befall you, no disaster will come near your dwelling, because you are in the very presence of God. Can you shout amen? Amen. For in the presence of the Lord there is fullness of joy, and the joy of the Lord is our strength. If you believe that, shout amen. Amen. Let's give the Lord a clap of praise. Yung pong mga kabiyaya na hindi pa po na-vaccine o kaya naman parang ayaw nyong magpa-vaccine, karapatan nyo po yan. Don't worry, we truly understand you. Stay safe, please stay alive, stay blessed, stay connected, and promise we will see you very, very soon. Thank you for joining us today. At sa lahat po na naparito sa sanctuary on this service, thank you so much for coming today. Palakpakan si Lord. Amen. One last thing before we proceed. October 29 is my birthday. Yeah. Happy birthday to me. I got saved when I was 8 years old, and I became a pastor when I was 18. I am turning 55, believe it or not, on October 29. Wow. Bishop Emmy at 55. In celebration of my 55th birthday on October 29, I would like to share with you, especially you who are watching this broadcast and everyone here in this sanctuary, my very special ebook entitled 55 Nuggets of Grace. A compendium of 55 extracts from over 100 ebooks and articles I have written. Take note, this ebook is not for sale.
This is my thank you gift for whatever amount you want to give to our ministry as we envision to reach our nation with the message of full grace and even other countries of the world as well. We believe Full Grace Philippines, we believe Full Grace International. Tandaan palagi, walang maliit na halaga na hindi makakatulong. Lahat ng halaga, maliit man o malaki, ay mahalaga at makakatulong. Tandaan, ang pagbibigay ay dapat bukal sa puso, kusang loob, at hindi napipilitan. For more information how you can give to our ministry and receive my thank you gift, please contact us at Charito Shop, the official online shop of EMI. You can see the link on your screen. Again, 55 Nuggets of Grace, a compendium of 55 extracts, over 100 ebooks of articles I have written. Can you say amen? Amen? Thank you so much for giving to the Lord. Maraming salamat po. Magpatuloy na po tayo. Today, we are going to continue our series entitled The Mystery of the Church, Part 4. Let's commit this to the Lord first. Let us pray. Our dearest Father in heaven, we are so very thankful for how you have guided us today. Thank you for your wonderful presence. Thank you for the wonderful time of praise and worship. Thank you for these wonderful people who came here today to worship you. Also, thank you so much for the wonderful people who are watching this broadcast via online broadcast. Thank you so much that you are with us. Thank you that you promise you will never leave us nor forsake us. Thank you that weeping may last through the night, but joy comes in the morning. Thank you that you will speak to us today. We commit to you this learning time as we always do and even as we always pray. Everything that will be said and done only for the glory of your name and for the blessing of everyone. This we pray, Father, only in the name of your Son, our Lord and Savior, Jesus Christ, by the power of the Holy Spirit. And everybody would just simply say, Amen. Amen. Palakpakan si Lord. Amen. 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 Matthew chapter 16, verse 18. The Lord Jesus said, and I also say to you, you are Peter. And on this rock I will build my church, and the gates of Hades shall not prevail against it. Binabagtas po natin ang aralin patungkol po sa iglesia o simbahan o sa wikang Griego, ecclesia. Let me ask you the following questions. I already asked you this last week, pero we need to refresh our memory. How many churches did Christ build? One. Who built the church? Christ built the church. Whose church was built? Christ church. Kaya hindi po ito iglesia ng tao, hindi po ito iglesia ng pastor o ng bishop, ito po'y iglesia ni Kristo. Kung bakit tinatawag na iglesia ni Kristo, hindi po yung iglesyang itinatag ng isang tao, kundi yung iglesyang itinatag mismo ni Kristo, sapagkat ang sabi niya, I will build my church. Christ, I will build my church. Napakahalaga pong pahayag ng iglesyang naitayo ay iglesia mismo ni Kristo. I will build my church. Now, let's look at the verse again. I also say to you that you are Petros, and on this Petra I will build my church. And the gates of hell, sabi sa King James, the gates of Hades, literally it means the gates of death, shall not prevail against it. The church was not built on Petros, but on Petra. Ang pangkalahatang paniniwala ng simbahang Katoliko, ang iglesia ay naitayo kay Pedro dahil si Pedro di umano ang bato na tinayuan ng iglesia. Napag-aralan po natin noong nakaraang linggo na ito po hindi sumasang-ayon sa katuruan ng Biblia sa particular na verse na ito at sa kabuuan. Hindi po si Pedro ang tinayuan ng iglesia dahil si Pedro ay Petros.
ang tinayuan ng iglesia ay hindi Petros, kundi Petra. I will build my church, sabi ni Jesus, and on this Petra, I will build my church. Importante po, tanungin natin ang tanong na ito. What is referred to as the rock, referring to Petra, on which Christ built His church? At tinignan po natin yung daloy ng mga talata. We call it context. Look at this again. Verse 13, following verses. Verse 13. When Jesus came to the region of Caesarea Philippi, He asked His disciples, "Who do people say the Son of Man is?" They replied, "Some say John the Baptist. Others say Elijah. And still others, Jeremiah or one of the prophets. But what about you?" He asked. "Who do you say I am?" Tinanong niya ang kanyang mga lagad. Very straightforward question. Who do you say I am? Verse 16. Simon Peter answered, "You are the Christ, the Son of the living God." Very powerful, straightforward revelation spoken by Simon Peter. Hindi niya alam kung saan ito nanggaling. Hindi niya alam kung bakit ito lumabas sa kanyang bibig. Kaya pinaliwanag ng Panginoon sa verse 17. Jesus replied, "Blessed are you, Simon, son of Jonah, for this is a demonstrative pronoun referring to what he just said." Yung revelation na kasasabi lang niya doon sa verse 16. Ano sinabi niya sa verse 16? "You are the Christ, the Son of the living God." Can we say that together? You are the Christ, the Son of the living God. One more time. You are the Christ, the Son of the living God. Yun po yung binigkas ni Simon Peter sa verse 16. Then verse 17, Jesus replied, "Blessed are you, Simon, son of Jonah, for this, the revelation he just uttered, you are the Christ, the Son of the living God, was not revealed to you by man, but by my Father in heaven." Can you say amen? Now, here comes verse 18. This is the famous verse. "And I also say to you that you are Peter." Ito pong si Peter ang nagsabi sa verse 16 that you are the Christ, the Son of the living God. Sabi ni Jesus, you are Peter, you are Petros, and on this rock, the rock that He just said, the revelation that He just said, sinabi niya sa verse 16. Ano po yung revelation na sinabi niya sa verse 16? You are the Christ, the Son of the living God. Can we say that together? You are the Christ, the Son of the living God. Louder. You are the Christ, the Son of the living God. You are the Christ, the Son of the living God. Jesus said, and on this rock, on this Petra, on this revelation, I will build my church. On the revelation of who Jesus really is. That He is the Christ, the Son of the living God. Jesus said, I will build my church. And even the gates of death will not prevail against it. The church was not built on Petros. The church was built on Petra. The rock on which the church was built is the revelation of who Christ is, the Son of the living God. And we call it Christological revelation. Altogether, Christological revelation. Ito po yung kapahayagan kung sino si Kristo. Kailangan lumagpas ang ating paningin kay Kristo sa pagiging anak ni Jose at ni Maria. You have to see Jesus beyond the son of Joseph and Mary. Because the truth is, Jesus was not the son of Joseph and Mary. If you know your Christmas story. Bago nagsama si Jose at si Maria bilang mag-asawa, si Maria ay natagpo ang nagdadalang tao sa pamagitan ng banal na spirito. At alam po ni Maria na hindi ito galing kay Jose. Alam din ni Jose na ito hindi galing sa kanya. Kaya inisip ni Jose na takasan si Maria ng palihim. Nagpakita ang anghel at sinabi sa kanya na ang dinadala ni Maria sa kanyang sinapupunan ay sa pamagitan ng banal na espiritu. At ang sanggol na ipapanganak ay tatawaging anak
ng Diyos. Hindi po anak ng tao, hindi po anak ni Jose, kundi anak ng Diyos. At patunay na ito'y anak ng Diyos, ang Diyos ang nagbigay ng pangalan. Kultura po ng mga Hudyo nang nagbibigay ng pangalan sa bata ay ang tatay. Hindi po ang nanay, lalo tigit, hindi ang biyanan. Hindi rin ang kapitbahay. Magulat kayo pag nakikialam ang kapitbahay sa pangalan. Hindi po kapitbahay ang magsasabi ko ng pangalan, hindi rin po ibang tao. Paano mo nalaman, Bishop, na yan ang kultura? Naalala niyo po nung mga anak si Elizabeth? Ang anak ni Elizabeth ay si John, di ba? Nung papangalanan ay tinawag si Zacarias. Remember? Sabi, tawagin niyo yung ama kung ano ang pangalan. Hindi naman makapagsalita si Zacarias dahil natatandaan niyo, napipi siya. So ang sabi niya, pakiabot nga sa akin, senyas-senyas niya, yung kanyang iPad. Kaya itinipe niya doon sa iPad, isinulat, John. Nagulat yung mga tao. Bakit John ang ipapangalan? Wala naman kayong kamag-anak na ang pangalan ay John. Kasi nga, noong unang panahon, ang pagpapangalan ay ayon sa mga kamag-anakan. Kaya kung meron ng Simon, Simon 1, Simon 2, Simon 3, Simon 4, Simon na. Puro Simon na yon. Kaya magkakamag-anak. Kaya sabi, John ang pangalan. At nung maisulat na John, nabuksan ang kanyang bibig at nakapagsalita na po siya. Kaya ang pagbibigay ng pangalan sa bata ay galing sa ama. Kaya nung si Jesus ay ipinanganak, ang nagbigay ng pangalan ay ang Diyos. Sinabi ng Diyos, tatawagin mo ang sanggol ang pangalan Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan mula sa kasalanan. Can you say amen? Palakpakan si Lord. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Kaya po si Jesus ay hindi po anak ni Jose at ni Maria. Si Jesus ay anak ng Diyos. Can you say amen? Hindi lahat ng tao nakikita ang kapahayagan na ito. Kailangan malaglag sa kaliskis ng iyong mata at makita mo ang linaw ng kapahayagan na si Jesus ay anak ng Diyos. May mga tao nang tingin kay Kristo ngayon ay tao lang. May mga tao nang tingin kay Kristo ay propeta. May mga tao nang tingin kay Kristo ay mabuting tao, mabuting guro, pero hindi Diyos. Kung si Jesus ay hindi Diyos, gayong malinaw na sinabi niya, tuwiran, tahasan at maging hindi tahasan, maliwanag ang Biblia mula sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan na si Jesus ay Diyos, base sa mga hula, base po sa pahayag ng bagong tipan, siya po ay hindi maaring maging mabuting tao. Kung siya'y hindi Diyos. Sapagkat kung siya po hindi Diyos at nag-angkin siyang Diyos, hindi po siya pwedeng maging mabuting tao sapagkat walang mabuting tao na sinungaling. If Jesus Christ is not God, He said He is tahasan at hindi tahasan, tuwiran at maging mga talata na pahiwatig, sinasabi sa atin that Jesus is God. Ang pagpipilian mo na lamang ay tatlo. Una, He is a liar. Pangalawa, He is a lunatic. Pangatlo, He is Lord. Pero He cannot be Lord if He is a liar and He is a lunatic. Kung siya po'y hindi Diyos, siya po'y sinungaling. Dahil maraming talata sa Bible na siya po ay Diyos. May mga ginawa sa Kanya na dapat ginagawa lang sa Diyos. Pero hindi niya pinagbawalan. Ang Diyos lang ang dapat sambahin. Pero si Jesus ay sinamba at tinanggap niya ang pagsamba at hindi niya sinaway. Kung ito po ay totoo na siya ay hindi Diyos, tumanggap siya ng pagsambang nararapat ng para sa Diyos, siya po ay nagkasala ng blasphemy. Dahil walang ibang pwedeng sambahin kundi ang Diyos lamang. Siya po'y sinamba, tinanggap niya ang pagsamba sapagkat si Jesus ay Diyos. Palakpakan si Lord. Si Jesus ay Diyos. Ginawa niya ang gawain ng Diyos lang makagagawa. Nagpatawad siya ng kasalanan. Naalala niyo po yung paralitiko na ibinaba
At nung makita ng Panginoong Sus ang paralitiko, ang sabi niya, pinatawad na ang iyong mga kasalanan. Nagbulungan ng mga tao at ang sabi ng mga tao, pamumusong, pamumusong. Ang Diyos lang ang maaring magpatawad. Now, isip-isip din ng konti pag may time. Tama, ang Diyos lang ang maaring magpatawad. Pero bakit nagawa ni Jesus magpatawad? Dahil si Jesus ay Diyos. Si Jesus ay Diyos. Kaya nung sinabi po ni Simon Pedro, you are the Christ, the Son of the living God, ito po ay hindi galing sa tao. Ito po'y revelation na galing sa Diyos. Can you say amen? The church is all about Christ. It is not about building, it is not about program, it is not about system or management. It is not even about leadership, as important as they are, but not more important than Christ. Because Christ is all about Himself, and Himself is all about Christ. Sapagkat ang buo ay umiikot lang kay Kristo at si Kristo ang kabuuan. Kaya kung ang iglesia ay tunay na iglesia, dapat si Kristo ang nasa gitna at sentro ng iglesia. Can you shout amen? Palakpakan si Lord. Amen. Church is all about Christ. It is Christ's church. The church is all about Him. Anumang pagtitipon, kung mayroong pagtitipon na wala si Kristo doon, hindi po yun iglesia. Anumang pagtitipong reliyoso, may mga awitan, may mga kantahan, may mga dasal, at may mga rituals na hindi si Kristo ang nasa sentro nito, hindi po yun iglesia ni Kristo. Maring yun ay iglesia, maring tinatawag na iglesia, maring tinatawag na simbahan, pero hindi simbahan ni Kristo. Dahil ang simbahan ni Kristo ay lahat patungkol kay Kristo. Hindi ho ang pastor o bishop ang bida, si Kristo ang bida. Palakpakan si Lord. Hallelujah! This is what we call the fullness of Christ, Christological revelation. The church is bigger than us. The church is bigger than politics. Ayan. Next year, politika na naman. Magsisimula na naman magkaroon ng di inaasahang dibisyon na naman sa katawan ni Kristo. Dahil bawat simbahan, bawat pastor ay merong kani-kanyang napupusuan na kandidato. The church is not about politics. Now listen up mga kapatid, sapagkat ito po ay napakahalaga. Marami pong mga simbahan at mga pastor na maagang tumataya sa panahon ngayon. Ang akin lang paalala, masyado pang maaga dahil hindi nyo pa sigurado kung yan pong kandidatong napupusuan ninyo ay magtutuloy o hindi sapagkat maghihintay pa kayo hanggang November 15. Baka mamaya post ka ng post, yung kandidato mo hindi naman pala magtutuloy. O kaya ay mag-slide down, o kaya mag-go up. Lahat ay very fluid sa panahon ngayon. Kaya napaka-delikado agad-agad na tumaya at sabihin, ito ang kandidato ko, ito ang kandidato ko. Hindi mo pa masabi ngayon. Kaya ang kailangan lang gawin natin sa panahon ngayon, huwag tayong mahati-hati sa politika. Kailangan po anuman ang inyong paniniwala tungkol dito, anuman ang inyong kulay, kung kayo man po ay merong napupusuan na kandidato o merong kayong paboritong kulay, keep it to yourself. Sa inyo po yan, personal nyo po yung posisyon. At yan po mga kapatid ay napakahalaga. Ako po ay bishop ng mahigit sa 500 pastor at simbahan. I can easily influence people at sabihin sa kanila kung sino po ang dapat nating iboto o dapat nating suportahan. Pero sa tagal-tagal ko po sa ministry, hindi ko po yan ginawa. I got saved when I was 8 years old. I became a pastor when I was 18. I am turning 55. Buong buhay ko po ay pagpapastor. Mula pa sa murang gulang hanggang ngayon po, pagpapastor ang ginagawa ko. At hindi po ako nag-iendorso ng kandidato. Bakit?
sapagkat naniniwala ako ng bawat Kristiyano ay may sapat na talino at karunungan galing kay Lord para i-exercise ninyo ang inyong karapatan sa pagpili. Sino man ang pipiliin po ninyo, tandaan, pagkatapos ng eleksyon, si Jesus pa rin ang Panginoon. Palakpakan si Lord, si Jesus pa rin ang Panginoon. Amen? Laging tandaan, paghariin sa puso ninyo ang kapayapaan. Laging merong peace sa heart ninyo. Now, Bishop, nasa Bible po ba yan? Of course. Bakit ko sasabihin na paghariin ang kapayapaan sa puso kung wala sa Bible? Can we see the verse? Can you show us the verse? Of course. I will show you the verse because the verse is the voice of God. Colossians chapter 3 verse 15. Let the peace of Christ rule in your hearts. Since as members of one body you were called to what? Peace. Kaya dapat kahit sinong kandidato nyo, peace tayo. Amen. Meron ka bang kaaway kung ikaw ay mayroong peace? Wala. Kaya ako wala akong kaaway. Sapagkat hindi nyo alam kung sinong iboboto ko. Dahil meron akong peace sa heart. I keep this peace in my heart. Kahit anong mangyari, nakakatulog ako ng mahimbing. Dahil kung sino man ang kandidato at sino man ang manalo, ang kapayapaan ni Kristo palaging nasa atin. Palakpakan si Lord. Amen. Amen. Let us not divide the body of Christ because of politics. Masyado po yang divisive. Naku, ang daming simbang nagkahiwa-hiwalay. May mga magkakamag-anak na nagkagalit-galit. Mayroong mag-ama, parehong tumakbo, magkalaban sa politika. Ano ba yan? Di ba kayo mag-usap muna kung sino na lang ang tatakbo? Away dito, away doon. May pastor na hindi na kontento na siya po ay mag-endorso, tumakbo na. Dati pa-endorso lang, ngayon kandidato na. Meron pong mga pastor na tumakbo, natalo, takbo uli, natalo, bandang uli, nanalo. May mga pastor na hindi naman tumatakbo pero nananalo. Hindi ko talaga maintindihan kung ba't kailangan tayo mahati-hati pagdating po sa politika. May pagtatapat ako sa inyo. Bago ang politika, bago ka na born again, taas ang kamay, sino sa inyo ang dating katoliko, bago na born again? Let me see your hand. Okay. Bago ang politika, wag natin pag-usapan ng politika. Wag na po. Bago kayo na born again. Ano ang sinasabi sa inyo ng pari pagkatapos ng misa? Magbatian kayo ng... Diba? Naghaharapan kayo at sinasabi sa inyo ay, peace be with you. You see? Pagka ginawa po ba yan ng pare, namumuliti ka siya? Hindi. Sapagkat ibinibigay niya ang kapayapaan. Kung ang pare, kapag nagsabing, peace be with you, hindi nyo pinagbibintangan ng politika. Sa makatwid, kapag ginawa po natin, magkaroon tayo ng kapayapaan sa puso, hindi tayo namumulitika. Well, nasa inyo na po yan. Ang bawat tao ay may kanya-kanyang paniniwala tungkol sa kung paano niya titignan ang lahat ng bagay. Pero ang importante sa katawan ni Kristo, kahit anong political color mo, si Jesus ang Panginoon. Palakpakan si Lord. Hallelujah! Come on! Give Him praise! Amen. Nais ko ng palalahanan ng aking mga kapwa-pastor dito po sa Kabiyaya Network para magkaintindihan po tayo. Alam ko po na karapatan ninyo ang pumili ng sinumang napupusuan po ninyo na kandidato. Pero lagi nang ilagay sa isip na ikaw ay pastor at ang posisyon ng pastor ay isang posisyon na ang titungkulin ay gabayan ang mga tao sa tamang pagboto at sa tamang paraan ng pagpili sapagkat ito ay naayon sa Bible. Pero hindi po tayo pwedeng pumili para sa kanila. Sabi po ni Apostol Pablo, kung ang mga anghel ay huhusgahan ninyo sa huling panahon, yan pang mga politiko ang hindi nyo kayang husgahan? Kaya. Makakapili ka kung sino sa kanila ang dapat mamuno sa susunod na 6 na taon. Huwag matakot magkamali. Bakit?
dahil pagkatapos ng 6 na taon, mayroong kauling pagkakataon na magpasya. Tandaan, sa ating pagkakamali, kung sakaling mali ang mapili mo, look up here, look at my eyes, kung sakaling mali ang mapili mo, hindi po yan ang katapusan ng mundo. Bakit? Ang ating boto'y sagrado, pero hindi kayang daigin ng ating boto ang kalooban ng Diyos. Sabi sa Bible, ang Diyos ang naglalagay, ang Diyos ang nag-aalis ng hari. Pag inilagay ng Diyos, hindi natin maalis. Kapag inalis ng Diyos, di natin may lalagay. Sapagkat God is sovereign. Palakpakan si Lord. Amen. Amen. Hindi ko alam kung kayo po ay masugid na mag-aaral ng Philippine history. Pero is it true na mayroong pong mga leader tayo na inilagay ng tao pero inalis ng Diyos? See? Meron pong mga tao, mga kapatid, na all the while we think that this is it, then all the while removed. By who? By God. Why? Kasi ang kamay ng Diyos ay nasa pahina ng ating kasaysayan. Laging tandaan, mahal ng Diyos ang Pilipinas. May magandang plano siya sa ating bansa. Gagamitin niya po ang ating bansa sa buong Asia at sa buong mundo. May vision ang Diyos para sa ating bansa. Pauunlarin niya ang bansang ito. Payayamanin niya ang bansang ito sapagkat ito ay gagamitin niya upang mag-release at mag-launch ng mga pastors, missionaries around the world sapagkat ang mga Pilipino ay nagmamahal sa Diyos at nagmamahal din po sa bayan. Amen? Palakpakan natin si Lord. Amen. Amen. So much for politics. Medyo nagtagal tayo ng konti doon na. Kasi alam ko maraming nanonood ng mga politiko at mga mahilig sa politika. Pero tandaan, peace lang tayo. Wala po tayong away. Can you say amen? Alright, moving on. Nais ko pong sabihin sa inyo mga kapatid na kailangang maintindihan natin kung ang iglesia ay itinayo ni Kristo at itinayo niya sa kanyang sarili. Lagi nating isipin, ang pinakamahalaga sa iglesia ay si Kristo. Siya pong ulo, tayo ang katawan. Ang katawan ay sumusunod sa dikta ng ulo. Hindi yung pastor ang ulo, hindi po ang bishop, ang ulo ay si Kristo. At tayo ang katawan. We are all under the authority of Christ because Christ is the head of the church. Now, when eternity begins, pagpasok ng walang hanggan, wala na po yung mga bagay-bagay na pinapahalagahan natin dito, tulad ng politika, negosyo, pag-aaral, mga kagamitang material, mga bagay na naipundar mo, lupa, bahay, sasakyan, pera mo sa bangko, lahat ito ay pansamantala. And when we enter eternity, mga kapatid, lahat ito ay mawawala ng kabuluhan. Kaya dapat ilalagay natin sa isip natin that I am more of heavenly citizen than a Filipino citizen. Ang pagiging Pilipino mo, pansamantala. Kasi may mga tao na very patriotic, na parang wala nang pinakamahalaga sa kanya kundi ang kanyang pagka-Pilipino. Now, listen up. Pilipino po ako at mahalaga sa akin ang pagka-Pilipino. Pero hindi po forever ang pagka-Pilipino. Sabi ng iba, dugong Pinoya! Pinoya! Hanggang kabilang buhay, dugong Pinoya! Hindi totoo yun. Kasi sa kabilang buhay, walang dugo. Ang glorified body, walang dugo. Kaya paano magkakaroon ng dugong Pinoy? Wala. Wala ring ibang klaseng dugo. Dahil sa kabilang buhay, magkakaroon tayo ng glorified body. At ang glorified body, walang dugo. Ibig sabihin, mga kapatid, hindi madidetermine kung ikaw ay dugong Pinoy, dugong Amerikano, dugong Amboy, o anong klaseng dugo, o dinuguan. Anong klaseng dugo? Hindi. Now, sabi sa Bible, sa Philippians 3:20, tayo po'y mamamayan ng langit. Kaya ko po ito nasabi, dahil it is totally unthinkable na pag-awayan natin sa katawan ni Kristo ang bagay na walang eternal value. It is totally unwise. Like politics, di ba? Magkahiwa-hiwalay tayo.
merong inendorso yung pastor, tapos yung membro na hurt dahil yung inendorso ng pastor, hindi yun ang kanyang napupusuan. So, ano mangyari? Lipat siya ng church dahil lang doon. Ang babaw. Dahil lang doon. Nagkagalit, mga pastor nag-away-away dahil doon. Ang babaw. Kaya ko po yung pinapaalala sa inyo sapagkat dito sa katawan ni Kristo, sabi po sa Bible, tinawag tayo sa kapayapaan. Dapat po hindi tayo nag-aaway-away sa katawan ni Kristo. Can you say amen? Palakpakan si Lord. Hindi dapat. Hindi dapat. The last time I checked my Bible, when we get to heaven, sabi sa Bible, sabi ni John, nakita niya ang mga banal nakasuot ng kulay puti. Alam niyo po, ang puti ay neutral color. Ang puti po hindi political color. Hindi tulad po ng red, hindi tulad ng green, hindi po tulad ng yellow. At ngayon, pink. No, isipin ninyo, dati hindi naman political color yan. Di ba? Kaya ngayon, kahit meron kang pink, parang kung hindi yun ang political color mo, parang hindi mo na muna maisuot. Itatabi mo muna. At yun namang wala noon, bibili pa noon para lang maipakita ang kanyang political color. O yellow, tulad ngayon, may mga naka-yellow. Ibig sabihin ba, kayo ay dilawan? Oh, umiiling yung iba tumatango. May mga nakapula, may mga nakapink. So mga katuwid, wag nating paghariin sa katawan ni Kristo ang division when it comes to political color. Di ba may nag-away pa sa Facebook, sila raw ang may-ari ng kulay green? Kinukuha daw ng iba, sila daw. The last time I checked, walang nakabili ng kulay green. So pwede magsuot ng green kahit hindi yun ang political color mo. Pwede magsuot ng ibang kulay. So I am emphasizing this because I love the church. Mahal ko ang katawan ni Kristo at huwag tayong mag-away-away sa political color sapagkat at the end, what is more important in the body of Christ is Jesus is our Lord. Palakpakan si Lord. Amen. Amen. Shout amen. Now, having said that, the church is not about anything other than who Christ really is. The church is not about meeting our capricious needs and wants, but seeing the revelation of who Christ really is. Yan ang importante, yung makita po natin kung sino si Kristo. Sino si Kristo? Siya ang bugtong na anak ng Diyos. Siya po ang anak ng Diyos na buhay. Can you say amen? Amen. Sabi ni Simon, you are the Christ, the Son of the living God. Can we say that together? You are the Christ, the Son of the living God. That is who Jesus Christ really is. He is the Christ, the Son of the living God. Take note. Look at the verse again. Matthew 16:16 to 17. Simon Peter answered, you are the Christ, Christus, you are the Christ, the Son of the living God. And what did Jesus say? Blessed are you, Simon. You're correct. You are right, Simon. You are blessed, Simon. For this, the revelation you just said was not given to you by man. It was revealed to you by my Father in heaven. Sinong nagpahayag kay Simon na si Jesus ang anak ng Diyos na buhay? Ang Ama. At alam niyo po ba, ganun din ang gawain ng banal na Espiritu? 1 Corinthians 12:3. Therefore, I tell you that no one who is speaking by the Spirit of God says, Jesus be cursed. And no one can say Jesus is Lord except by the Holy Spirit. Para masabi ng isang tao, Jesus is Lord, para masabi niya, kailangan po masabi niya ito sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Dahil sa atin po, kalagayan bilang tao, hiwalay sa kapahayagan ng Diyos, hindi natin makikita ang si Jesus ay Panginoon. Ang lagi nating tingin sa Kanya ay anak ni Jose at ni Maria. Hindi ba ganun ang nakikita ng mga tao kay Jesus noong panahon niya? Di ba't yan ay anak ni Jose? At narito ang kanyang mga kapatid. Remember that? Laging yun ang tingin, hindi lumalagpas sapagkat mayroong kaliskis ang kanilang mata
natatakpan at hindi makita kung sino talaga si Jesus. Naalala niyo po mga kapatid yung Mount of Transfiguration kung saan si Jesus doon sa ibabaw ng bundok ay nagbago ng anyo. Nagpakita si Moses at si Elijah. Remember that story? At sabi ng Bible, lumiwanag. Ang intindi po natin, merong liwanag galing sa itaas, tumama sa kanila. Hindi po. Pag pinag-aralan niyo po sa original na Griego, ang liwanag nang galing sa loob ni Kristo. Yung liwanag galing sa loob niya, lumabas. Hindi po ang liwanag galing sa itaas, tumama sa kanila. Ang liwanag nag-radiate from the inside, going outside. Sapagkat yung liwanag na yon, yun po yung kanyang pagka-Diyos. Naka-housing doon po sa kanyang katawang lupa. Kaya kailangan yung kanyang katawang lupa ay walang kasalanan sapagkat bibitak ang kanyang katawan kung ito ay may kasalanan because a sinful body cannot contain God. Kaya nga po nakakaya ng espiritu natin na ilula ng Diyos sapagkat yung espiritu natin na born again. Wala ang Diyos sa ating katawan. Hindi kakayanin ng patay mong kuko. You will die. Kapag nandun ang Diyos sa iyong katawan, mamamatay ang iyong katawan because of the glory of God. Bakit po nakakaya ng ating espiritu? Sapagkat yung espiritu mo na born again. Nagliwanag mula sa kalooban. Yun po yung pagiging Panginoon at Diyos ni Jesus. No one can say Jesus is Lord. The word Lord there comes from the Greek word kurios. Kurios. K-U-R-I-O-S. Literally meaning God. Now, paano natin malaman na God ang kurios? Kasi una, sa Greek, ito po'y capitalize. Capitalize. K-U-R-I-O-S. Pangalawa, yun pong Adonai sa Hebrew na ginagamit kay Yahweh, Adonai. Nung isalin po ang Adonai sa LXX version, tawag natin ay Septuagint version. Yun pong Hebrew isinalin sa Greek. Yung Adonai, ang translation po, kurios. So, hindi po ito ordinary na kurios na Panginoon, Sir, Boss. Diba, Panginoon. Sabi nila si Jesus ay Panginoon. Hindi po yung ordinary na Sir, Hepe, Boss, Chief. Hindi yan. Yun pong kurios dito, God. Adonai, Lord, God. Mga kapatid, si Jesus ay Diyos. Masasabi mo lang si Jesus ay Diyos sapagkat ito'y kapahayagang ibinigay sa iyo ng banal na Espiritu. So ang Ama nagpahayag, si Jesus ay Diyos. Ang banal na Espiritu nagpahayag, si Jesus ay Diyos. Sapagkat si Jesus ang nagtayo ng iglesia, ang iglesia na itayo sa Kanya at naitayo kung sino siya. Kaya kung si Jesus ay hindi Diyos at siya ang nagtayo ng iglesia, hindi po ito iglesia ng Diyos. Ito iglesia ng tao. Kung siya'y tao lang. Dahil siya po ay Diyos at ang iglesyang kanyang tinayo ay itinayo niya at itinayo sa kanya at itinayo sa kapahayagan kung sino siya, siya ay Diyos, anak ng Diyos na buhay. Then you would know that the church that Jesus built is the church of God. Can you say amen? 1 John chapter 4 verse 2 following verses. Nilinaw po ni Apostol Juan ang kahalagahang makilala natin kung sino si Kristo. Remember, ito yung bato na tinayuan ng iglesia. Saan itinayo ang iglesia? Sa bato na kung sino si Kristo. Sino si Kristo? Anak ng Diyos na buhay. Now, look at the verse. By this you know the Spirit of God. How do we know? Every spirit that confesses that Jesus Christ has come in the flesh is of God. Ano po ibig sabihin ng come in the flesh? Incarnation. Yun po yung pagkakatawan tao ni Kristo. Hindi po siya flesh, siya po ay has come in the flesh. Sa Tagalog, hindi po siya laman, siya po ay naparitong nasa laman. Iba po yung kotse sa naparitong nasa kotse. Did you get that? Si Kristo naparitong nasa laman. Ibig sabihin, bago po siya naparitong nasa laman,
siya ay dati ng may kalagayan. Siya po ay sumakay sa laman, siya po ay nagbihis laman, siya po ay naparito sa laman, pero hindi po siya likas na laman. Kasi kung siya ay likas na laman, katulad lang tayo. Tayo po ay likas na laman. Wala tayong dating kalagayan. Tayo po nung ipinanganak, tao na. Kaya hindi ka nag-transform, hindi ka nag-evolve mula sa isang kalagayan at naging tao, dahan-dahang nagiging tao. Kaya nga hindi po tama yung evolution, na hayop, dahan-dahan ay nagiging tao. Di sana naubos na yung hayop sa Manila Zoo, naging tao na. Matagal-tagal na rin sila doon. Pero hanggang ngayon, hayop pa rin. Kaya hindi po tama ang evolution. Mali po yun. Ang hayop ay hayop, ang tao ay tao. Si Kristo, bago nagkatawang tao, meron siyang dating kalagayan. Kaya sabi ni John, for this you know the Spirit of God. Every spirit that confesses that Jesus Christ has come in the flesh, incarnation, is of God. Look at the next verse. Every spirit that does not confess that Jesus Christ has come in the flesh is not of God. This is the spirit of the Antichrist, which you have heard was coming and is now already in the world. Ano pong espiritu ng Antikristo? Si Kristo ay hindi naparitong nasa laman. Ano po yung dalawang paniniwala na yon? Either ang paniniwala mo, si Kristo'y laman lang, o si Kristo'y Diyos lang. Dahil nung unang panahon, may mga naniniwala, si Jesus ay Diyos lang at hindi nagkatawan tao. Meron ding paniniwala na si Kristo ay tao lang at hindi Diyos. Parehas po yun mali. Kaya sabi ni John, ang tamang paniniwala, si Kristo ay naparitong nasa laman. Bago siya naparitong nasa laman, meron na po siyang dating kalagayan. Yung po yung Diyos na nagkatawang tao. The church was built on the solid rock of who Christ really is. Ano sabi ni John? Kailangan paniwalaan natin na si Kristo ay naparitong nasa laman, naparitong nasa laman. He has come in the flesh. In the flesh, yung kanyang incarnation. Sabi po ni Simon, you are the Christ, the Son of the living God. Lumagpas ang paningin ni Simon sa pagiging laman ni Kristo. Lumagpas ang kanyang paningin sa pagiging anak ni Jose at ni Maria. Nakita niya na si Jesus ay anak ng Diyos na buhay. This is what we call Christological revelation. Now listen, any assembly that does not recognize the deity of Christ and His finished work is not Christ's church. Sa Tagalog, anumang pagtitipon na hindi kinikilala si Kristo na Diyos at ang kanyang tinapos na gawa ay hindi po iglesia ni Kristo. Ang iglesia ni Kristo ay kumikilala kung sino si Kristo. Sino si Kristo? Anak ng Diyos na buhay. Son of the living God. Now let's examine that. The word son comes from the Greek word huios. Literally means kin. Tagalog ng kin, kamag-anak. Or family relations. Kamag-anak. Sabi po ni Simon Peter, Christ, the Son of the living God. Ibig sabihin ng Son, huios, kamag-anak. Kaya sa Griego, ganito ang nakasulat. Christos, ho, huios, to, zontos, theo. Literally, Christ, the Son of the living God. Yung po literal niyan. Christ, the Son of the living God. Christos, ho huios, the Son, ho huios, to suntos, theo. You can be huios in two ways. Let me share this with you. Dalawang paraan para ikaw ay maging kamag-anak. Ang ating mga kamag-anak ay maaaring maging kamag-anak sa dalawang paraan lang. Number one, by genetic relations. Kapag tinataglay niya ang genetic code mo, magkamag-anak kayo. Kaya nakikita nyo, meron tinatawag na blood test, meron tinatawag po sila na laboratory testing, kung duda ka, kung kamag-anak, anong tawag yan sa testing na yan? DNA testing, ipapatest po yung DNA, yung po yung genetic code. Kasi hindi magsisinungaling yon. Kaya mahalaga yan, lalo pag pinag-uusapan ng mana, di ba? Kasi yung mga kamag-anak, merong karapatan sa mana. Kung ang pinag-uusapan dito ay
malaking mana, ay talagang pinaglalaban po yan. Kaya meron pong mga DNA testing, laboratory testing, sapagkat hindi nagsisinungaling ang genetic code. Yan pong genetic or genes, meaning life. G-E-N-E, genetic. Yung genes, yan po yung life. Kasi sabi, itest yung genes. Kasi yung genetic, yan po yung nag-uugnay sa pagkakamag-anakan. Kaya pag pares kayo ng genes, hindi may tatanggi, kamag-anak mo yan. Either malayong kamag-anak o malapit na kamag-anak, nasa harap na kamag-anak, nasa gilid na kamag-anak o nasa likod na kamag-anak. Basta kamag-anak mo yan. Dahil meron kayong pagkakatulad sa genetic code or genetic relations. Jesus, Son, by virtue of genetic relations. Si Jesus ay kamag-anak ng Diyos by virtue of genetic relations. Why? I'll explain. Very important po. John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. John 1:14, and the Word became flesh, dwelt among us, we beheld His glory, the glory of the only, next word, begotten, the only begotten of the Father, full of grace and truth. Important word, begotten. Let's examine that. The word begotten comes from the Greek word monogenes. Mono, single, genes, meaning life, origin, family. I want to say that again. Mono, single, genes, from the word genos, that's where we get the Greek word genao, genos, meaning life, origin, and family. The Son shared with the Father the same life, family, and origin. Tatanungin ko kayo, may kamag-anak po ba kayong hayop? Hihihihi. Ang tagal nyo pinag-isipan na. Time is up! Simple lang ang tanong ko, may kamag-anak po ba kayong hayop? Ang hina ng sagot sa malakas na tanong. Kung siguradong sigurado kayo, dapat malakas ang sagot ninyo. Hanggang ngayon, nag-iisip pa kayo ha. Meron ba kayong kamag-anak na hayop? Wala! Wala! Mukhang hayop. Wala rin. Wag na yan, sister. Baka nanonood yung kamag-anak mo. I'm just joking. Of course, may mga tao po, mga kapatid, na hindi nila maintindihan ang pagkakamag-anakan ay dahil po yan sa genetic code. Listen up, kung ang Ama ay Diyos, you don't have to be a scholar to figure this out. This is basic. Kung ang Ama ay Diyos at ang anak ay tinawag na bigaten, monogenes, hindi pwedeng hindi Diyos ang anak. Kasi hindi pwedeng maging kamag-anak ng Diyos ang hindi Diyos. Kailangan parehas sila ng life. Kailangan parehas sila ng origin. Kailangan parehas sila ng family. So Jesus, the Son, shared with the Father the same life, the same family, and the same origin. Kaya makikita nyo, lahat ng claims ng Father, claims ng Son. Why? Lahat ng nagagawa ng Ama, nagagawa ng Anak. Sabi ni Jesus, I and the Father are one. Kaya nga sabi ni Felipe, sabi niya, ipakita mo sa amin ang Ama at ito'y sapat na. Sumagot si Jesus, Felipe. Di yata't hindi mo ako nakikilala. Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Bakit? Sapagkat si Jesus at ang Ama ay iisa. Isa saan? Sa pagka-Diyos. Sapagkat ang pagka-Diyos ay hindi oposisyon. Ang pagka-Diyos ay nature. Yang bang katabi mo ay mas tao kaysa sa'yo? Buti na lang, Bishop, wala akong katabi ha. Hindi. Pares lang kayo sa pagkatao? Sapagkat ang pagkatao, nature. Ganon din ang pagka-Diyos.
Kaya hindi po pwedeng ang ama mas mataas ang pagka-Diyos kaysa sa anak. Hindi pwede. Kaya ibang reliyon ang paniwala, ang ama ang senior, ang anak junior. Father and son. Yung iba, ang ama almighty, ang anak mighty. Hindi tama yon. Hindi tama yon. Mali po yon. Sapagkat ang pagka-Diyos, mga kapatid, ay hindi po posisyon. Ang pagka-Diyos, nature. Ang pagiging anak ni Kristo, mga kapatid, ay hindi mababang ranggo kaysa sa ama. Ang pagiging ama ng Diyos ay hindi mataas na ranggo kaysa sa pagiging anak. Hindi po. It is important to realize na ang pagka-Diyos ay nature. Sa Griego po yan ay theothes, the nature of God. Parehas lang ang kanilang pagka-Diyos. Bakit? Because Jesus is called monogenes. Can you say amen? John 3:13, tignan nyo kung saan galing si Jesus. No one has ever gone into heaven except the one who came from heaven. Who is that? The Son of Man. Ano sabi niya? Saan siya galing? Come on, look at the verse. What did Jesus say? Saan siya galing? Heaven. I came from heaven. Word for word. John 6:38. For I have come down from heaven, not to do my will, but to do the will of Him who sent me. Meron bang tao sa langit? Wala. Wala po. Sabi sa Bible, laman at dugo ay hindi po magmamana ng kaharian ng Diyos. Hindi ko kakayanin ng katawang ito, ng tao, makarating sa third heaven. Diyan lang po sa first heaven at second heaven, namimingi ka na. Di ba pag ang aeroplano lumipad, pag mataas na, namimingi ka. Habang tumataas, namimingengot. Kasi kapag mababa pa lang, namimingi. Pag tumaas na, namimingengot. Talagang mingengot ka na. Ano mangyayari niya? Pag itinaas pa yan, at hindi nakahanda ang iyong katawan, sabog yan. Sasabog yan. Yung tenga mo, sasabog. Lalabas ang lahat ng laman niya. Itong katawan mo, sasabog yan. Maging bopis yan. Why? Kasi hindi kaya nito. Second heaven pa lang. Third heaven. Sabi ni Jesus, I have come down from heaven. Anong tinutukoy niya? Yung kanyang dating kalagayan, bago po siya nagkatawang tao. Meron ba siyang dating kalagayan bago siya nagkatawang tao? John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. John 17:5, look at the verse. Look at the prayer of Jesus. Now, Father, glorify me in your presence with the glory I had with you since when? Before the world began. I had, past tense, I had yung kalawalatian na mayroon siya before. Before what? Before He became man. Before He incarnated Himself. Bago nagkaroon ng unang Pasko, ang kanyang dating kalagayan, siya po ay Diyos. Can you say amen? Amen. Jesus, huios Theo, the Son of God. So you can be huios in two ways. Ano po yung una? By genetic relations. Pangalawa, by adoption. Pwede ka rin maging huios or son o kamag-anak kahit walang genetic relations. Sa pamagitan po ng adoption, pag-aampon. Kaya pag inampon ka, kahit na wala kayong genetic relations, ikaw ay magiging kamag-anak by virtue of adoption. Well, sometimes, meron ng genetic relations, meron pang adoption. Dahil minsan yung inaampon, hindi naman malayong kamag-anak. O minsan kamag-anak pa, at kuminsan kahit malayo, pero kamag-anak pa rin. Very seldom, yung pag-aampon na talagang totally ang layo. Pero nonetheless, for the purpose of argument, kahit hindi po talaga kamag-anak, pwedeng maging kamag-anak by virtue of adoption. Sa Greek po, magkaiba ang Greek words. Let me show you. Yun pong kay Jesus, ang tawag dyan, huios Theo, Son of God, by genetic relations. Yung sa atin, ang tawag po dyan, huio thesia. Kasi ang tawag sa atin, adopted child. Tayo po mga kapatid, ay inampun ng Diyos sa kanyang pamilya. Ephesians chapter 1 verse 5, tayo po ay adopted, tayo po ay inampun. Kaya naging kamag-anak tayo ng Diyos, bagaman tayo ay hindi Diyos.
At pag tayo po'y kinupkop, hindi tayo nagiging Diyos. Pag tayo sinabi, anak ka ng Diyos, Diyos ka ba eka? Kaya ang iba nangangatuwiran, si Kristo anak ng Diyos, pero hindi Diyos. Bakit eka? Ikaw, anak ka rin ng Diyos, pero hindi ka Diyos. Pero magkaiba yung pagiging anak natin sa pagiging anak ng Diyos ni Kristo. Si Kristo, huios theo. Tayo, huio thesia. By virtue of adoption. Lahat ng sa Kanya ay tumanggap, binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Sino lang ang binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos? Yung tumanggap. So pag hindi tumanggap, hindi anak ng Diyos. Very simple. John 1:11, naparito siya ng sariling kanya, hindi siya tinanggap ng sariling kanya. Verse 12, datapwat. Contrast yung 12 sa 11. Datapwat, lahat ng sa kanya ay tumanggap. Binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos sa makatwid bagay, yaong sumasampalataya sa kanyang pangalan. Why is Christological revelation is so important in relation to the church? The answer, because it determines the strength of the church. Kaya napakahalaga po nung tamang turo sa pagka-Diyos ni Kristo. Tawag po sa theology niyan, Christology. Yung kanyang pagiging Diyos at kanyang pagiging tao. The God-man, the hypostatic union of two natures in one person, the person of Christ. Hindi po mga kapatid, basta-basta ang doktrina yan. Kasi yan po'y mahalaga. Kahit po sa pagtuturo ng biyaya, mahalagang malinaw sa atin, yun pong doktrina. Hindi po pwede ng mga sermon na naririnig natin ay yung mga sermong kumikiliti lang sa atin at gustong-gusto nating marinig. Kailangan din natin ng mga solid teaching upang tumibay ang ating paniniwala at pananampalataya upang kung bakit ang iglesia ay hindi natalikod at hindi kayang gibain ng dyablo ay sapagkat nakatayo ito kung sino si Kristo. Yun ang pundasyon. Kaya ang Christological revelation is the foundation of the church. Look at the verse, Matthew 16:18. I also say to you that you are Petros, Peter, and on this Petra, on this revelation I will build my church. Look at the next line. And the gates of hell, literally the gates of death, kasi Hades is the place of the dead. Kaya maging kamatayan man ay hindi kayang daigin ito. Sabi ni Jesus, the gates of Hades or hell. Sa King James, hell ang ginamit. The gates of hell or Hades or the gates of death shall not prevail against it. Yun pong prevail against it, let's examine that. Ang Greek word na ginamit po dyan ay katiskuo. It's a combination of two words. Kata meaning over, isko meaning power. When you put that together, overpower or overcome by a superior power. Ibig sabihin, ginaranti ni Jesus, look up here, look at my eyes, ginaranti ni Jesus na there is nothing in this world or even in the next world, which is death, cannot overpower the church. Amen? Now, how important this is? Very important. Kasi merong relihiyon na nagtuturo ng iglesia di umano'y natalikod at kailangan uli itayo sa petsang kanilang itinakda. Hindi po. Kung ang iglesyang tinutukoy nila yung iglesyang naitayo kay Pedro, talagang matatalikod yon dahil mahina lang si Pedro. Pero kung iglesyang tinutukoy natin ay ang iglesyang naitayo sa kapahayagan kung sino si Kristo, ang Diyos na nagkatawang tao, hindi pwedeng matalikod. Bakit? Tiniyak ni Jesus, kahit ang kamatayan, hindi kayang daigin ang iglesyang ito. Is it true na mga unang Kristiyano ay pinatay, binato, sinibat, ginawang sulo sa paligid ng palasyo ni Nero, Emperor Nero, and yet hindi po napigilan? Is it true? Yes. Why? Because it is very important to understand the foundation is strong. The foundation determines the strength of the structure. Is it true? Kung gaano katibay ang isang istruktura ay nasasabi kung gaano katibay ang pundasyon. You can grow higher and bigger as your foundation states. Is it true na kung ang pundasyon ay matibay, pwede kang tumaas ng tumaas ng tumaas? Come on, I'm asking a question. Is it true? Yes.
Alam niyo po ba, ang itataas ng gusali ay depende po sa tibay ng pundasyon. Kaya nga po sa paglalatag pa lang ng pundasyon, nakadetermina pang ilang palapag ang iyong itatayo. Is it true? Do we have engineers in the house? Is it true? Yeah. Hindi po pwede ang palapag na itatayo mo ay 10 palapag, ang pundasyon mo ay pang 5 palapag lang. Hindi ho. Sigurado po yan, guguho. Mga kapatid, nung itayo ni Jesus ang pundasyon, ito po itinayo niya sa pundasyon ng kanyang sarili. Para masira mo ang iglesia, kailangan sirain mo si Kristo. Pero walang makakasira kay Kristo dahil dinaig niya ang kamatayan at siya'y buhay magpakailan-kailan pa man. Shout amen. 1 Corinthians 3:11, for no one can lay any foundation other than the one already laid. Who is that foundation? Which is Jesus Christ. The foundation is Jesus Christ. The foundation is who Jesus really is. The foundation is the Christological revelation that you are the Christ, the Son of the living God. And then Jesus said, on this foundation, I will build my church. Kaya ang tunay na iglesia ni Kristo ay nakatayo sa pundasyon kung sino si Kristo. At kung ikaw ay tunay na Kristiyano, kilala mo kung sino ang tunay na Kristo. Siya ay Diyos na nagkatawang tao, namatay sa krus ng Kalbaryo para sa atin upang tayo iligtas at iligtas magpakailan-kailan pa man. Shout amen! Amen! Mahalaga po ang doktrina ng hypostatic union of two natures. We call it the God-man. Alam niyo po, ang Ama ay Diyos. Ang Banal na Espiritu ay Diyos. Pero ang Ama hindi po nagkatawan tao. Hindi po ang Amang nagkatawan tao, ang Anak. Ang Diyos Ama ay Diyos. Ang Banal na Espiritu ay Diyos. Pero ang Anak, unique. Siya lang po sa 3 persona, ang Diyos na nagkatawang tao. Very unique. Bakit kailangan po siya magkatawang tao? Very simple. Ang kabera ng kasalanan ay kamatayan. Hindi pwedeng mamatay ang Diyos. Kailangan niyang magkatawang tao para mamatay. Wala namang ibang dahilan eh. Kung sa isang kumpas ng kamay ng Diyos, maililigtas tayo na hindi na kinakailangan siyang magkatawang tao at mamatay, gagawin ito ng Diyos. Bakit hindi niya po yun ginawa? Kasi walang ibang paraan. God cannot go against Himself. Itinakda ng Diyos ang kabayaran ng kasalanan ay so para matubos ang tao mula sa kasalanan, kailangan may mamatay. Hindi naman natin pwedeng tubusin ang sarili natin dahil ang pantutubos natin ay dugo na meron ding dungis ng kasalanan. Kailangan ang pambabayad mo sa hustisya ng Diyos ay dugong walang dungis. Yun po ang dugo ni Kristo. Dahil hindi po siya nanggaling kay Adan. Siya po ipinanganak sa pamagitan ng Banal na Espiritu at bilang tao, siya ay mamamatay. Pero bakit kailangan manatili siyang Diyos? Sapagkat ang kanyang kamatayan kailangan magkaroon ng infinite value enough to save the human race. Alisin mong isa dito, mamamali ka na at walang tunay na iglesia. Ang tunay na iglesia ay kailangan nakatayo sa pundasyon. Siya ay Diyos, nagkatawang tao, at kung bakit siya nagkatawang tao ay para akuin ang ating kasalanan, mamatay sa krus ng Kalbaryo, hindi ho nawala ang pagka-Diyos habang siya'y tao. Hindi niya po ginamit ang kaluwalhatian at pribilehiyo bilang Diyos, pero ang pagka-Diyos hindi nahuhubad. Sabi ng ibang salin, hinubad ang pagka-Diyos, hindi po nahuhubad. Kasi ang pagka-Diyos ay hindi po damit, nature. Maalis mo ba ang iyong pagkatao? Hindi. Pero pwede bang hindi mo gamitin ang pagiging tao? Pwede. Kaya may mga tao po na nag-aasal, hayop. Kasi dapat tao ka. Dapat may rason ka. Pero hindi ka gumagamit ng rason. Para ka ng aso na pagka natapakan ka, nangangagat ka. Aso. Pagka natapakan mo ang aso, sabi mo, sorry. Pwede ba tumatanggap pa ng sorry ang aso? Hindi. Kagating ka. Sapagkat di niya alam ang ibig sabihin ng sinasadya at hindi sinasadya. Pero tao ka. Nakatapa ka. Oh, sorry.
Dahil tao ka, pwede mo ngayon irason. Oh, hindi mo naman sinasadya. Okay lang. Tapakan na rin kita. Oh. So, you receive reason. Si Jesus, Diyos, pero hindi niya ginamit, isinaisang tabi niya, pero hindi nawala. Kaya doon sa Mount of Transfiguration, lumutang nakita. Why? He has to be God, and He has to be man. He has to be man to die. He has to be God so that His death will have infinite value enough to save the human race. Can you say amen? Yes. I will build my church where? On this revelation. And even the gates of death cannot stop the church. Can you say amen? Yes. Now listen, Matthew 16:18, even the gates of hell cannot stop. Ang larawan po natin dyan na ito, ang gate, naka-steady lang. Meron bang gate na nangahabol? Wala. So ang larawan yan, hindi huyo ang church ang tumatakbo at hinahabol ka ng gate. Anong larawan? Ang church po ang nasa offensive mode, ang gate po stationary. It means that the gates of death cannot stop the church. Can you say amen? The church is moving. The church is conquering the land. The church is on the offensive mode. And the church is on the go while the gates of hell cannot stop. Now, let me ask you this question. Who is the foundation of the church? Christ. What is the foundation of the church? Christological revelation of who Christ really is. The unique hypostatic union of divinity and humanity in the person of Christ. What is the big idea? In Christ, I am a member of His church. What a privilege. What an honor to be part of this beautiful and wonderful church. Can you say amen? Of course, we do not want to end the broadcast without giving you the opportunity to receive Jesus today and be saved and be part of this wonderful, wonderful church. I am not inviting you to join our church. That is not what I said. I am inviting you to receive Jesus and be part of His church today. Taas po natin ang ating dalawang kamay. Let's lift up our hands to the Lord. Sumunod tayo sa panalangin ng pagtanggap. Bawat kataga na bibigkasin ko, ariin mong isang personal mong panalangin. Panginoong Hesus, ako po'y makasalanan. Hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Ako'y mapapahamak ng hiwalay sa iyo. Narinig ko po ang mabuting balita. Ako po'y naniniwala. Tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Panginoon at aking tagapagligtas. Salamat po. Pinatawad mo na ang aking mga kasalanan. Isinulat mo na ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Ako na lang po mananalangin, Ama, sa oras na ito, itinataas ko po sa harapan ng sino mang sumunod sa panalangin ng pagtanggap. Pinagkakatiwala ko po sila sa iyong kagandahang loob na sila'y lumago sa biyaya at sa bagong natagpuang pananampalataya. Sa pangalan ng Panginoong Hesus tayo po magsabing, Amen. Palakpakan si Lord. Amen. Amen. Atin pong kunin ang atin pong communion elements and let's do this together, mga kabiyaya. Let's do this together, mga kabiyaya. Hawak-hawak po natin ang pinakamakapangyarihang simbolo ng tinapos na gawa ni Kristo. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ngayon naman ay binibigay ko sa inyo. Nang gabing siya'y pagkanuloy dumampot siya ng tinapay, kanyang pinagpiraperso at kanyang sinabi, ito ang aking katawan na pinagpiraperso dahil sa inyo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Gayun din naman matapos magapunan ay kanyang inawakan ng saro at kanyang sinabi, ito ang saro ng bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin.
Sabay-sabay po natin gawin. Atin po itaas ang ating pong dalawang kamay. At sumunod po tayo sa panalangin ito. Aming Ama, maraming salamat po sa aming Panginoong Jesucristo. Panginoong Jesucristo, maraming salamat po sa iyong banal na dugo na iyong itinigis sa krus ng Kalbaryo. Dahil po dito, lahat ng aming kasalanan ay iyon ang pinatawad. Maraming salamat po sa iyong katawan na nabugbog at nasugatan. Dahil po dito, lahat ng aming sakit ay iyon ang pinagaling. Gaya ng nasusulat sa iyong mga sugat, ako'y magaling na. Ako'y naniniwala. Ako'y magaling na. Aking idinideklara. Ako'y magaling na. Ako'y malusog, malakas, masigla, pinagpala, pinaburan, at mabubuhay ng mahaba. Sa pangalan ni Jesus, maraming salamat po, Banal na Espiritu, sa iyong kapahayagan sa mensahe ng biyaya. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, Amen. Amen. Palakpakan po natin si Lord. Come on, clap your hands to the Lord. Hallelujah. Minsan pa, sabay-sabay, malakas. Ano po ang ating big idea? In Christ, I am a member of His church. Last of all, let me speak to your heart. You who are watching this broadcast, if this broadcast has blessed you, and if not asking too much, I would like you to bless this ministry with your love offering, so that together we can reach the world with the message of full grace. And from the bottom of our hearts, we say, thank you for giving to the Lord. We'll see you next Sunday, purposely on site, but definitely we'll see you online. Ako po si Bishop Emmy, kasama po si Pastora Joe at ang kabuuan ng The Lord's Community at EMI Broadcast. Maraming thank you, mga kabiyaya. Stay a bit for more announcement. Stay safe, stay blessed, stay alive, stay connected. Always remember, in Christ, you are Sarito!